Kung paano nag-viral mga kababayan yung pulburon, talaga pag may itinanim, may anihin. Di ba pa? Backfire ngayon. Mga kababayan yung mga pinagagawa ng kampo ng mga Duterte. Kahapon, nagduda pa ako. Sabi ko, bakit? May bago kasi ito, Marlica New Media. Kaya nang makita natin yung balita, inintay ko muna po. Sabi ko, tingnan ko muna kung may report yung mainstream media. Kasi hindi pa kilala itong bagong news organization na Marlica New Media. Akala ko nga kay Marlica na yung dating Marcos supporter na naging bleeding heart, naging anti-Marcos. Joke time muna po tayo bago natin pag-usapan yung viral video ni Pulong Duterte. Napanood na po ninyo. Nag-react na po si Pulong. Pati yung abogado ni Pacquiao, na kaalyado nila siyempre, si Atty. Torrio, nag-react na rin. Parehas yung, yung reaction ni Pulong, tapos yung abogado. Malamang si Atty. Torrio na nagbigay ng ideya, tanim kaso daw. Planted. Paano naging planted ang ganong video mga kababayan? CCTV, ang planted po, yung pulburon video. Malinaw na manufactured, implanted video. Pero ito pong CCTV, malabo na planted po. But anyway, pag-usapan natin mamaya. Kasi I think mauubos yung mga Duterte. Lahat sila mga kababayan nahaharap sa kaso. But before that, dito muna tayo po sa joke time para iwas stress kasi nakaka-stress po yung mga balita ngayon. Di ba? Padala itong joke, kwentong katatawanan ni Glenn Ignacio. May isang applicant po, ini-interview ng kanyang boss. In-interview ng boss yung isang applicant, Sabi ng boss, ano niya yung alam mo? Tinitest yung mental ability ng applicant. Siyempre, may formal application letter yung applicant. Pero may interview siyempre. Tatanungin siya kung ano yung, kung paano siya sumagot sa mga practical questions. So, tinanong siya, ano niya yung alam mo? Sabi naman po ng, hindi man assuming yung applicant, may konting alam naman po ako, sir. Sabi ng boss na nag-interview, aberan niya, ano yung sinasabi mong konting alam? Sabi ng applicant, alam ko po kung saan kayo nakatira, kung saan yung bahay ninyo. At alam ko rin, sir, kung saan at kung sino yung kabit nyo. Sabi ng boss, o sige, magsimula ka na niya magtrabaho bukas. Hide agad? Bukas anya, magsimula ka na magtrabaho, kobrahin mo na rin yung 1 year na sweldo mo plus Christmas bonus. Tanggap agad po yung applicant dahil sa kunting alam. Alam yung bahay ng amo. Alam din yung bahay ng kabit at ng yung pangalan ng kabit ng amo. Hide? Tanggap agad, mga kababayan. Anyway, joke man lang po. Send mo po yung GCash number mo para mapadalan kita ng 200 pesos. Kasali ka na rin sa monthly draw. Pag nabonot, yung entry mo, yung pangalan mo, 5,000 pesos yung monthly, cash price natin. Pag hindi nabonot, kasali ka pa rin doon sa grand tour natin, 10,000 pesos sa December po. Ito na, kasali ka na rin dito. Bueno, mga kababayan, 9 days na lang kasi. Kaya ang aking personal na pakiusap po sa inyo mga kababayan, number 1 po natin sa balota sa pagkasenador. Benhur Abalos. Kasi si Benhur Abalos po, siya yung totoong talagang makakatuwang ng ating Pangulo sa food security. At siya po, I think, yung pinakang kwalipikado. Malawak yung kanyang experience at abogado po siya.
mga kababayan, huwag nating sayangin ang ating boto. Yan si Benhur Abalos. Sa mga magsasaka, ito lang. Number one, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tarification. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta open kasi hindi lang pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, i-impact lamang nila factoring in terms of calamity. They can only sell it if there is a rice emergency. Tatanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Kiko, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya lang magsasaka. Masaya yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rest of it. Andito po ang Liga ng mga Barangay para sumuporta sa inyo. Nandito na po kami sa likod ninyo, Senator Benhur Abalos. Ang kuryente natin ay pangalawa sa pinakamahal sa buong Asia. 20 years ago, pinindigan ko ito. Kung ako'y congressman, pumutol ako rito sa pagwis. The most overtaxed in the whole world ay ang kuryente natin. Yan ang una ko'y tampay para bumaba ang kuryente, tumami negosyo, tumami trabaho, at gumaang ang buhay ng bawat Pilipino. Dito na tayo mga kababayan sa kontrobersya. Yung nag-viral na video ni Pulong Duterte. Nag-react na si Pulong, sabi dito, Duterte shrugs off complaint, says case planted. Malamang ang nag-advise nito si Atty. Torion. Ayan abogado ni Pacquiao. Ito kasi yung sabi niya kahapon, hala ka, totoo nga. Torion's dream of tanim kaso versus Pulong Duterte comes to life. Napakalabo yung depensa. Malinaw na malinaw yung CCTV po. Paano maging tanim kaso yon? Sa bagay, yan ang pinakamadaling depensa. Tanim kaso pagkatapos politika niya. Lahat na lang politika. Sabi ko nga po, itong mga trouble na kinakarap ng mga Duterte plus Roque, Atty. Roque, lahat ito gawa nila. O ngayon, mauubos po ang members ng Duterte family. Patong-patong na mga kaso ang kanilang kinakaharap ngayon at malabong paniwalaan ng ating mga kababayan na ang nasa likod nito ay yung Pangulong Bongbong. Laging itinuturo po yung ating Pangulo doon sa mga kasalanan sila man lang po ang may gawa. Just like yung AJK, wala man kinalaman sa kaso ng AJK yung ating Pangulo. Ang kaso final mga kababayan ng mga private complainants. Dito naman sa iso kay Sara, siya man lang po yung may gawa ng pagbabanta at maling paggamit ng confidential funds kaya siya na-impeach. So lahat ito gawa nila. Kahit si Roque po, yung kinasangkutan niyang problema, siya yung may gawa, wala man nagsabi sa kanilang gumawa sila ng mali. And in like manner, ito po na final na kaso kay Pulong na tinawag niyang tanim kaso, planted. Paano naging planted ito po na nahuli mismo sa CCTV? Huli sa CCTV. Congressman Pulong Duterte inireklamo ng pananakit ng umaming bugaw dahil sa alitan sa bayad ng pick-up girl. Yan yung breaking news kahapon, nag-viral po ito. Milyon-milyon na yung nanood. Kung paano nag-viral mga kababayan yung pulburon, talaga pag may itinanim, may anihin. Di ba pa? Backfire ngayon. Mga kababayan yung mga pinagagawa ng kampo ng mga Duterte. Kahapon, nagduda pa ako. Sabi ko, bakit? May bago kasi ito, Marlica New Media. Kaya nang makita natin yung balita, inintay ko muna po
Sabi ko, tingnan ko muna kung may report yung mainstream media. Kasi hindi pa kilala itong bagong news organization na Maharlika New Media. Akala ko nga kay Maharlika na yung dating Marcos supporter na naging bleeding heart, naging anti-Marcos. Sabi ko, alangan man, tunin ko muna. Pero hindi pa ako nag-post, sabi ko, pasiguro tayo. Isi-search muna natin sa mainstream media. Nakita ko sa Tribune. Nagbalita na yung Tribune. Sabi ko, credible ito. Maya-maya, nag-breaking news na rin yung ABS-CBN, Philippine Daily Inquirer, another news organization. Sabi ko, credible nga yung balita. Kasi mga kilalang news organization na, yan ang pag-check po kung ang balita fake news. Isa sa mga dapat na titingnan natin kung yung nagpapakalat ng balita, credible news organization. O, ito na nga po. Tapos yung isang kasama natin, nag-post Marcos supporter si Benji Contreras ng mismong copy ng reklamo ng binugbog at inambahan ng saksak. Hinidbat mga kababayan ni Pulong Duterte. So na-confirm natin na legit yung balita, hindi siya fake news. O ito siya, yung complaint mga kababayan. Pinost ni Benji Contreras, reklamo sa CIDG laban kay Pulong Duterte. Ayan, malaya at kusang loob na salaysay ni Criston Jan Patria y Moreno dito sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group na binigay sa pagsisiyasat ni Pat Vio Sion Pagaura ngayong ika 9:35 PM ng April 26, 2025 sa pamamagitan ng mga tanong. So ito yung mga tanong po. Pirmado ng complainant, mga kababayan. Sinumpa ang salaysay laban kay Paulo Pulong Simirman Duterte. Yan o. Yan o. Para makita po ninyo, legit siya. Yan o, pirmado po. State Prosecutor Arimolito B. Plaza. Yan o. Subscribe and sworn to before me this May 2, second day of bakit May 2? May 2, 2025 pero dito of April 2025 in the city of hindi natin doon, Philippines, and further certified that I personally examined the herein declaration, declarant, and I am fully assisted that he gave her statement freely. Bakit her? Criston, babae ba to? Voluntarily and understood the same. Yan o. O baka may mali lang. Kasi lalaki naman yung yung itsura mga kababayan ng victim ng complainant, lalaki naman po ang itsura. Kaya lang ngayon, hindi natin maintindihan yung mga pangalan ng tao. Minsan ang mga pangalan ng tao, unisex na. Pero dito, hair. But anyway, na-capture naman po ng CCTV yung buong pangyayari. So yan po, makikita ninyo, ito yata mga empleyado ito ng bar. First floor ng bar area. Yan o. Sabi, nangyari ito, February 23, 2025. Ito yung kwento, mga kababayan. Huli sa CCTV, Congressman Pulong Duterte inireklamo ng pananakit ng umaming bugaw dahil sa alitan sa bayad ng pick-up girl. Ayan o. Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte kitang-kita sa CCTV na inuntog-untog at gustong saksakin ang lalaking nakasombrero. O, lalaki pala yun. Namali lang siguro. Kasi nakalagay doon, hair statement. Bakit hair statement? Ang isang lalaking nakasombrero sa isang bar sa Davao City. Ang lalaking nasa video ay kinilalang si Criston Jan Patria Moreno, 37 years old. So lalaki siya.
At isang negosyante sa Davao City na umano'y pimp o bugaw o nagdadala ng babae sa kongresista. Nangyari umano ang insidente noong Pebrero 23, 2025 sa Hersey Gastropub Bar sa Davao City kung saan binantaan si Moreno na papatayin siya ni Duterte dahil sa sobrang pagkalasing. Sinampa naman ni Moreno ng kasong physical injury at grave threat ang kongresista. So yun po ang kwento. In summary, ganon. Ito yung grab mga kababayan sa CCTV. So makikita natin, wala pa sa loob si Pulong at yung mga bodyguards niya. Papasok pa lang. Ito yung mga empleyado, pinalabas ito, mga empleyado yata ito. Yan, may ginagawa dyan, no? Maya-maya, pinalabas, pagpasok nila kasi siyempre witness sila. So, i-replay natin yung CCTV. Yan, no? Ito yata, bodyguard, mga kababayan. Yan, no? O, ito yata si Pulong. May dinodoro na siya. O, ito yung victim, si Moreno. Yung nagreklamo. Ito yata, mga bodyguards to, o yan. Inaambahan siya. Inaambahan ng saksak, mga kababayan. O, tapos, siyempre, may mga witnesses na nagtatrabaho. May lumapit. Bodyguard siguro po ito. Tapos, nagsasinya siya papunta doon. Pinalabas yata. Yan, o. Pinalabas, siyempre, nagkakagulo rito. Yan. So, makikita ninyo kung paano kinukumpronta itong alleged victim na si Moreno. Tapos, pig-headbutt niya, o. Yan, o. Pinag-headbutt niya. Tapos, ito, sa kamay ni Pulong, may hawak siyang kutsilyo rito. Tapos, inambahan siyang saksakin, pero baliktad yung pakahawak sa kutsilyo po. Yan, o. Yan, o. Ayan. So, hinahawakan niya, siyempre, for defense ng victim na hindi siya masugatan. Ayan ang short video. Yan yung short video. Ngayon, sinom in, pinalaki mga kababayan yung video. Tingnan natin. O, ito na yung publish ng Daily Tribune. O, sinasabi ko sa inyo para alam niyo yung source natin. Kung sino yung nag-enhance para palakihin siya at makita ng maayos. Kinat na siya. 1 minute and 14 seconds siya. So, makikita ninyo rito, ito si Pulong. May hawak siyang punyal para hindi klarado. Kasi madilim. Inaambahan niya ng saksak yung victim, si Moreno. Ito yung guard. Bodyguard siguro ito ni Pulong. Kung sino yan, hindi man napangalanan kung sino. So, i-replay natin mga kababayan yung Tribune video. Yan, o. Tapos, lumapit na si Pulong. Yan, o. Tinago muna yung sa likod niya, yung kutsilyo niya. Habang kinukumpronta niya at hini-headbutt na siya. Yan, o. Tapos inamba ng saksak pero baliktad yung baliktad yung hawak niya sa kutsilyo po. Mga kababayan. Yan, o. Nagmamakaawa na yata ito na lalaki si Moreno. Yan, o. Hini-headbutt niya, o. Yan. So ngayon, ibigay ko sa inyo yung buong kwento muna. Dangan yung depensa para balansyado yung ating presentation. Ano muna yung kwento? Ito yung laman ng complaint affidavit. Mga tanong at sagot. Tanong. Pwede mo bang sabihin ang iyong buong pangalan at iba pang pagkakakilanlan? Sabi niya, ako po si Criston John Patria E. Moreno, 37 years old. Isang businessman at kasalukuyang nakatira sa 604 sa Fire Street, San Juan, Panacan, Davao City. Ngayon, bakit nandito kayo sa aming tanggapan at nagbigay ng inyong malaya at kusang loob na salaysay sa CIDG? Nandito ako para magsampa ng kaukulang reklamo laban sa taong nanakit at nagtangkang
pagpatay sa akin. Maari mo bang sabihin kung sino at anong pangalan ng taong yon? Opo, siya po si Paulo Pulong Simirman Duterte, nasa ustong edad, lalaki, kasalukuyang kongresman ng unang distrito ng siyudad ng Davao. Paano mo naman nasabi na ang nanakit sa iyo si Paulo Duterte? Kilala ko po siya dahil isa siya sa mga maimpluwensyang tao dito sa Davao. Paano mo nakilala si Paulo Simirman Duterte? Mas lalo po ako siyang nakilala dahil kay Charlie Tan na business partner niya. Kapag tinatawagan ako ni Charlie Tan na magdala ng babae at nagkataon na nandun si Paulo Duterte. Kailan at saan kayo unang nagkita ni Paulo Duterte? Noong 2024, ang una naming pagkikita ni Paulo Duterte nang tinawagan ako ni Charlie Tan na magdala ako ng 6 na babae sa kanyang sa Iti Bar, Ikulan sa Davao City, kung saan ito ay pagmamay-ari ni Charlie Tan na bar. At doon ay nag-inuman kami nila Charlie Tan at pinakilala niya ako kay Paulo Duterte at maraming na din beses kami nagsama nila Charlie at Paulo. Gaano kadalas mo nakausap si Paulo Duterte? Every time na tawagan ako ni Charlie Tan, doon kami nag-uusap ni Paulo Duterte at lagi niya sa akin sinasabi na palapitin mo sa akin lahat ng babae na dala mo. So, bugaw, mga kababayan itong si Moreno ng mga babae. Gaano kadalas mo kausap si Paulo Duterte? Every time na tawagan niya, tatawagan ako ni Charlie Tan, doon kami nag-uusap ni Paulo Duterte at lagi niya sa akin sinasabi, nabasa ko na pala na ulit natin, number 8 na tayo. Sino naman itong si Charlie Tan? Si Charlie Tan po ay isang businessman at siya rin ang may-ari ng Iti Bar, Ikulan sa Davao City at kung saan doon kami unang nagkita ni Paulo Duterte. Number 9, kailan at saan kayo unang nagkita ni Charlie Tan? Noong 2019, ang una naming pagkikita dahil tumawag sa akin ang kaibigan ko kasi si Charlie Tan ay naghahanap ng babae. Kaya dinalhan ko siya doon sa kanyang bahay sa Woodridge Subdivision, Davao City. So sabi dito sa number 12 na tanong, nabanggit mo na may nangyaring pananakit sa iyo. Saan at kailan naman ito nangyari? Sagot, ito po ay nangyari bandang alas 3 ng umaga noong Pebrero 23, 2025 sa loob ng Hersey Gastropub Bar na matatagpuan sa corner Villamor sobre Cary Street, Barangay Obrero, Davao City. Tanong, ano naman ang naging dahilan kung bakit kayo sinaktan? Hindi ko po alam, nagulat na lang po ako. Pinagugulpi na niya ako. Headbutt habang pinagmumura at pinagbabantaan na papatayin kita. Gago ka at inundayan ng saksak gamit ang kutsilyo. At sabing, POTA mo, nanggigigil talaga ako sa'yo. Papatayin kita. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.